Hello, magandang umaga po. Ang pag-usapan po natin sa ngayon po ay yung may isang importanteng pangyayari na maiklaro natin. Ito pong pangyayari na marami ang nagdududa sa mga importanteng pangyayari na maiklaro natin. Followers ko na ito pong pangyayari na kinokonekta ng government investigators yung Sabongero case kay sa war on drugs ni Digong. Tanong, tama ba ito o hindi? Totoo ba ito o hindi? Ang problema ko lang, may mga irresponsibilidad na mga salita. Isa rin to nagsasalita ito. Ito si Boying Rimulya. Wala siyang katibayan. Kaya tuloy, marami ng iba, yung mga maka-Duterte, nagagalit sa kanila. Tinawag tuloy na tanim sako yung mga sako na may buto na nakikita. So far, 4 na sako ang nakikita na may mga buto. So tanong, mga tanim sako ba yan? Akala mo, kung ako tanungin mo sa observation ko from day 1 hanggang ngayon, ay hindi po yun tanim sako, kundi talagang meron doon, nakikita yun doon. Ang unfair na lang nito, bakit tatawagin nila na ito po ay isang konektado kay Duterte, which is mali naman. Maling-mali din talaga si Boying Rimulya sa pagsasabi ng gano'n. Ang nangyari tuloy ay parang yung agenda ninyo, kahit ano man ang mga pangyari ba, kung pwede maikonekta, ikokonekta nyo kay Duterte. Unang-una, walang ebidensya na si Duterte nag-utos kay Atong na pumatay. Kung may utos siya, dapat sinabi niya na yun. Kaya diba? Patungkol sa mga pulis, nag-utos siya, war on drugs. Walang patago. Nag-utos siya, kung manlaban, patayin. Wala rin akong narinig na nag-utos siya, mga TUP na mga tao sa sabong ay patayin. Wala. Kumbaga, resulta lang ito, ubunsod lang ito ng mga kagustuhan ng mga grupong laban kay Duterte na durugin pa ng husto si Duterte. Kaya please lang, Mr. Boying Rimulya, huwag nyo namang lagyan ng political color itong Sabongero case. Completely out of politics to. This is completely a grotesque, grossly damning crime itong Sabongero case. Pinakarumaldumal sa lahat ito nangyari. Ang sa war on drugs ni Duterte, mga namatay dun. Nakikita pang bangkay. Dito hindi ka nakikita ang bangkay. Tapos killing ni Softly pa ang ginawa. Kaya talian daw sa likod ng alambre. Tapos ginagarote. So talagang killing ni Softly, tapos napakalupit. So far, ang development, yung 4 na sako na nakuha, yung isa sa 50 meters deep, ang isa sa 70 meters deep nakuha. So kung ganun, ay yung mga huling nakuha sa ibaba ay mga medyo wasak na yung sako. Kaya nilagyan ng mga Coast Guard divers ng tinatag na parang screen mesh para ipatong doon at para hindi magkahiwa-hiwalay. Ang mga sako naman nakuha sa itaas banda
ay medyo bago pa siguro, mga bagong patay yun. Merong pinatay na bago ang mangyari doon. At may mga buto. Ngayon, kung mga buto yun, ang aking masasabi ay talagang tao yun. Kasi sino ba naman papatay ng hayop? Tapos ilagay ang buto sa sako at itapon doon sa taal. Wala pong gagawa gano'n. Kasi unang-una, hindi naman krimen ang pumatay ng mga hayop at hayop ililibing mo lang kaagad sa lupa. So, walang dapat ipagtatago na kailangan itapon pa sa taalig ang pagpatay ng mga hayop. In this case, ang patay ay tao. Kaya nga nilagay doon, ayaw may discovery. Kaya ako pupusta ko na kapag matapos yung DNA test niyon, ay makikita ng mga buto talaga o kalansay ng mga tao yung nakikita sa sako. Ngayon, kung bakit sako, ito ay mapapaliwanag po ng katotohanan na may lumitaw na testigo bago na isang katulong ni Atong Ang na siyang nagsasabi na nakita niya na sa kung saang bukid na may mga bahay doon si Atong na kung saan siya nakatulong ay doon niya nakita habang patago sa kanilang mga kwarto, nakita niya doon yung maraming mga tao pinatay doon. So ito na yun, pinapatay pala muna doon bago dadalhin sa taalig. At ang gumawa dito ay mga pulis din. Mga pulis na it turned out, ibang mga pulis ay konektado rin sa pagsasagawa ng pamamatay ng mga HBT o Tokhang. Pero hindi ibig sabihin na konektado si Duterte sa pagpatay ng Sabongero. Ang konektado lang dyan, yung mga pulis. At ang mga pulis, sigurado naman ako na hindi naman inutusan ni Duterte yan. Na mga nagkayabang-yabang lang, yan, makakapatay sila. Iba dyan, promotion ng inhabol. So, sa ngalan ng katawan, buhay ng tao, ay committed sila para sa promotion. Yan po ang nakikita ko doon. Kaya, malayo po talaga. Walang bastos lang po yun. Kabastusan lang kay Remulla para sabihin na konektado sa war on drugs ang patay na nangyari sa Sabongero case. At by the way, ladies and gentlemen, bago ko makalimutan, at ako po ay humingi ng tulong sa inyo na hanggang sa July 15 o Martes ang ating palugit para magsampa ng kasong kuwaranto laban kay Senator Erwin Tulfo. Pero mo naman, Amerikano siya. Dapat ba maging Philippine Senator? Hindi po pwede. Ang problema ko lang, sa Senate Electoral Tribunal, naniningil ng 50,000 ang filing fee at 10,000 na deposit fee. Marami na rin nagbigay. Kailangan pa natin ng kulang pa rin. So, siguro pag may time lang ako, lilistahin ko para mailatag na natin lahat-lahat. Pero definitely, ay magsasampa tayo. Kung kukulangin man, hahanap ako ng mautangan at isasampa natin ang kaso. At nakaasa naman po ako na maayos ang resulta. Kasi po, 6 dyan na judge ay yung mga senador. At ang 3 ay mga justice ng Supreme Court. Kaya wala pa akong problema dyan. So with this, ladies and gentlemen, next ko lang i-conclude na wala pong kinalaman ang Sabongero case kaysa war on drugs in Duterte. At so far, sa nangyayari po ngayon, sa turnout ng mga ebidensya, si alias Toto ay pinaka-main star witness. Tapos mayroong pumasok si Arvin Maguiat, yung city councilor ng Calamba ngayon, na pinaratrat, inambos siya 2 beses o
Unang beses ay 200 na bala ang niratrat sa kanya. Tad-tad ng bala ang kanyang sasakyan, pero ni isang bala ay walang tumama sa kanya. Nakakupo lang siya sa manibela niya. May kakampi talaga siya ng Diyos, hindi natamaan ng bala. Bubog lang tumama sa kanya. Yung isang ambush sa kanya ay tinadtad din ang sasakyan niya. Hindi rin siya natamaan ng kahit isang bala. Anong klase? May anting-anting ba si Councilor, Kalamba Councilor Arvin Manggiyat? Okay, pagdasal natin siya kasi titistigo siya. Ngayon, ito yung naging ugat ng mga kwento na konektado kay Duterte. Yung katotohanan na yung mga bala na nakuha sa pag-ambos kay Arvin Manggiyat ay lumabas sa ballistic records test na nanggaling din sa baril na pinutok doon sa pag-ambos kay Christopher Geronimo sa Silangan Exit. At saka, yung bala na ginamit sa pag-ambos din kay former police officer Edward Chavez ay parehang bala din ganang nanggaling sa parehang armas din. So, ganoon po ang katotohanan ng buhay. At dapat ang kalusin si Atong. Ibang klase ito. At dyan lang muna tayo. At magandang umaga pa sa inyong lahat. Si Akari Kababayan, magandang umaga. Good evening sa kanya. Si Valerie Servo. Si Adeline C. Mga pamatay sa Bungiro parang serial killer. Oh, parang serial killer. So, Dream 1234. Good evening po, Attorney Toto. Okay. Hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po.